Good morning, everyone. Our Mass intentions for today, November 19. Thanksgiving for the gift of life of Vicente Patingo and Carlo Regino Gaite, for the graces and blessings received, good health and protection of Ortega and Palanog families. Special intentions for the guidance of the Holy Spirit, for Agriculture Board exam takers, Josie Ann Alabado, Martina Blezada, Judy Ann Sardoma, Erlyn Rose Arnaiz, Jonel Ramos. For the safe travel of Beth Asenjo, Dr. Pong Robite, and Lucer Gumia. For the good results of nursing examinations of Deliesa Esperida Valenzuela. For the grace of healing and fast recovery to Jose Rolly Sarmiento, Arnulfo Pastor, Linda Asis, and Analinda Santos. For the repose of the souls of Edita Uy, Norma Abiera, Erlinda and Ulysses Gonzalez, Martin Arinquin, Virginia Ledesma, Johnny Cardines, Salvador Dayana, Melba Dolendo, Manuel Ligaspi, Lorna Ligaspi, Segundo Canha, Marcelo Moscoso, George Laureta, Annalie Towel, Yolanda Delgado, Salome Pacificador, Ruchel Hamula, and all the souls in purgatory. Ang palaanggiran sang mga tao, nga ginhatagan sang mga talento, nagatudlo sa aton, nga kita ang palaanggiran sang mga tao, giginhatagan sang mga talento, nagatudlo sa aton, nga kita nagahulat sa Ginoo, hindi paagi sa pagtangla sa langit, sa pagbiya sang aton mga buluhaton. Ang matuod nga paghulat, amo ang pagpatikang sang mga bugay, nga aton nabaton para sa pagpalapnag sang ginharian sang langit diri sa dota. Sa katapusan, kita man magpakiguhusay sa Ginoo tuhoy sa aton mga binuhatan.
Palihog magtindog ang tanan, kag magbuylog sa pagkanta sa kalantawon sa pagsulod. Mayad nga aga kaninyo nga tanan. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Ang grasya sang atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Ang daan nga mga butang magataliwan kag pagabuslan sang bag-o, ginatalikdan bala nato ng aton daan nga bolohaton, agud makasunod kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, ikaw naghatag sa amon sang mga bugay nga amon dapat gamiton para sa kaayuhan sang tanan. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoong Hesus, dapat kami magbantay kag indi magkahadlok. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoong Hesus, magahukom kasuno sa binuhatan sang tagsa-tagsa. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon.
Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan niya kita sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Sa Diyos, maya sa Diyos sa kalikasan, mayaon pa ang Diyos ang kanan, maya sa Diyos sa kalikasan. Putinoong Diyos ay nalangito, Diyos na pa'y namamagagaong sa kanan, sa Diyos sa kahitaasan, mayaon pa ang Diyos ang kanan, maya sa Diyos sa kahitaasan. Panginoong Kristo, Anak, Iyong Diyos, Kadero ng Diyos, magawala sa pagkakalagay sa himaya sa Diyos sa kahitaasan, mayaon pa ang Diyos sa kanan, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Kung ikaw ang mga santo, ikaw lamang ang Ginoo. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, himayaon pa ang Diyos sa kanan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Mga muyo kita, nga buligan kita sang Dios nga maging matutom. O Dios nga amon amay, buligi kami agud mag-alagad kami sa imo, nga amo ang tagtuga sang tanan nga maayo, kaysa paghimo namon sini maangkon namon ang bug-os kag matuod nga kalipay. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang libro sa mga hulubaton nagakatapos pagi sa pagdayaw sa mga sanghimpit na asawa. Ini siya nagagamit sang iya kaalam kag ikasarang para sa iya pamilya kag sa pagbulig sa mga
Palasahon gikan sa libro sang mga hulubaton. Daw ano kabudlay ang pagpangita sang isa kahimpit nga asawa. Labaw pa siya sa mga alahas. Ang iya bana nakasalig sa iya, kag siya nga bana hindi nakakulang sang iya kinahanglanon. Samtang nakakabuhi pa siya, wala siya sing ginahimo nga malain sa iya bana, kundi maayo lang. Maukod siya maghabol sang tela nga dilana kag lino. Siya nagahimo sang iya bunang kag naghabol sang iya bayo. Maalwan siya sa mga imol kag nawad-an. Ang pagkainganyusa malimbungon kag ang katahom o malagi, pero ang babae nga nagatawod sa Ginoo dapat dayawon. Padunggi siya tungod sang tanan niya nga ginahimo, bagay siya tahuron sang tanan. Ang pulong sang Diyos. Bulahan ang mga nagatawod sa Ginoo. Bulahan ang mga nagatawod sa Ginoo. Bulahan ang mga nagatawod sa Ginoo, nga nagakabuhi sunod sa iya mga sugo. Ang imo kinabudlayan mangintuman sa imo mga kinahanglanon. Mangin malipayon ka kag mangin mainuswagon. Bulahan ang mga nagatawod sa Ginoo. Ang imo asawa mangin kaangay sang mabinungahon nga ubas sa imo balay. Kag ang imo mga anak nga lalaki mangin kaangay sang lingod nga kahoy nga olivo sa palibot sang imo lamesa. Bulahan nagatawod sa Ginoo. Ang tao nga nagatuman sa Ginoo pagabendisyonan kaangay sini. Kabay nga ang Ginoo magabendisyon sa imo gikan sa Sion. Kabay nga makita mo ang Jerusalem nga gauswag sa bugos nga hinadlaw sang imo kabuhi. Bulahan ang mga nagatawod sa Ginoo. Bulahan ang mga nagatawod sa Ginoo. Si San Pablo nagaagda sa tanan nga maghulat sa Ginoo, pagi sa maayo nga pagpangabuhi, pagi sa pagtalikod sa mga buluhaton sang kadudulman. Balasahon gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Tesalonica. Mga kauturan, wala na sing kinahanglan nga sulatan pa kamo sa nahanungod sa mga tion o kon mga panahon kung san o ini mahanabo. Kay kamugid nakahibalo nga ang adlaw sang Ginoo magaabot sang pag-abot sang makawat sa kagab-ihon. Samtang nagasiling ang mga taho, ang tanan malinong kag wala sing katalagman. Dayon magaabot sa ila sing hinali ang kalaglagan. Hindi sila makapalagyo, kay kaangay ini sang pagpasakit sang isa ka babayi nga manugbata. Pero kamo mga kauturan, wala sa kaduldulman, kag yadto nga adlaw, hindi dapat mag-abot sa inyo subong sang isa ka makawat nga wala kamo makapang nginlaman. Kay tanan kamo mga anak sang kapawa, mga anak sang adlaw.
ihiya sang kagab-ihon, ukon sang kadudulman. Gani, hindi kita dapat magtulog, subong sang iban, kundi magpulaw kag magbutanan. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Sadto nga panahon nagsiling si Jesus sa iya magintuton-an. Ang ginharian sang langit kaangay sang isa ka tawo nga manuglakat sa iban nga lugar. Gintawag niya ang iya mga sulugoon kaya gintugyan niya sa ila ang iya mga pagkabutang. Ginatagan niya ang kada isa sa ila suno sa ila ikasarang. Ginatagan niya ang isa sing 5,000 ka pesos, ang isa sing 2,000 ka pesos, kag ang isa pagid sang 1,000 ka pesos. Dayon naglakat siya. Ang sulugoon nga nakabaton sing 5,000 ka pesos, naglakat kag iya ginpatikang ang iya kwarta, kag nakaginan siya sing 5,000 ka pesos. Amuman ang nakabaton sing 2,000 ka pesos, nakaganan siya man siya sing 2,000 ka pesos. Pero ang nakabaton sang tig 1,000 ka pesos, naglakat kag nagkutkot sa duta, kag ginlubong iya ang kwarta sang iya agalon. Sa tapos ang malawig nga panahon, magbalik ang agalon kag nagpakigusay sa iya mga sulugoon. Ang sulugoon nga nakabaton sing 5,000 nagsulod kag nagdala sing 5,000. Nagsiling siya, "Amoy, ginatagan mo ako sing 5,000, iyari pagid ang 5,000 nga akon naganan siya." Ang iya agalon nagsiling sa iya, "Maayo gid, maayo kag matutom nga sulugoon. Tungod kay maayo ka magpatikang sang diyutay nga kantidad, karon itugyan ko sa imo ang dalagko pagid nga kantidad. Dali diri kag magambit sang akon kalipay." Dayon ang sulugoon nga nakabaton sing 2,000 nagsulod kay nagsiling, "Amoy, ginatagan mo ako sing 2,000. Yari pagid ang 2,000 nga ako naganan siya." Ang iya agalo nagsiling, "Maayo gid, maayo kag matutom nga sulugoon. Tungod kay maayo ka magpatikang sang diyutay nga kantidad, karon itugyan ko sa imo ang dako nga kantidad. Dali diri kag magambit sang akon kalipay." Dayon ang sulugoon nga nakabaton sang 1,000 nagsulod kay nagsiling, "Amoy, nakahibalo ako nga mabudlay ikaw nga tao, kay nagaani ka sa wala mo matamni, kay nagatipon sang patubas sa wala mo masabugi.
Hinadlukan ako, gani naglakat ako, kagintago ko ang imo kwarta sa duta. Yari ang imo kwarta. Ang iya agalon nagsiling, malain kag matamad ka nga sulugoon. Nakahibalo kagali nga ako nagaani sa wala ko matamni, kag nagatipon sang patubas nga wala ko masabugi. Kuntani, ginpatago mo sa bangko ang akon kwarta, agud sa akon pagbalik, makuha ko ang akon kwarta upod sang iya saka. Karon, kuhaan ninyo ang kwarta sa iya, kag ihatag sa sulugoon nga nakabaton sing 10,000. Kay ang tagsa-tagsa nga may iya, hatagan pagid, pero magasulubra ang iya pagkabutang. Pero siya nga wala sing iya, bisan pa ang jutay niya nga pagkabutang, kuhaon pa. Nahanungod sa sining walay pulos nga sulugoon, ihaboy sa didto sa kadudulman sa guwa. Didto magahibi siya, kag magabagurot sang iya mga ngipon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Siguro, tanan makita makadamdam kang panahon pag-umpisa kang pandemic in 2020. No? I remember it was in the middle of March nga nag-umpisa ang lockdown. No? At that time, naka-assign ako sa sangka parokya, pero nag-a-istar ako sa sangka monasteryo. Ingid lamang ka parokya ang monasteryo, pero dito ako nag-serve sa parokya, tapos kadagat ni nag-auli ako sa monasteryo. Ang monasteryo ga-serve as a seminary para kanaman, at the same time, residence kang amon mga senior priests. No, kay tungod kay nag-a-istar to amon mga retired senior priests, kapag umpisa kang lockdown, of course, canceled mga masses, mga sacraments, and at the same time, sa monastery, hindi kami allowed magwa. No? Siguro regyaman, amumana na tabo regyan, no? Hindi kita allowed magwa. So, pag a few days later nga naka-lockdown kami, no? After a while, I got bored, sabi ko, ano diyang himuon natin man, no? Dito sa monasteryo, urat mat na himo. So, I made a promise. No? I made a promise nga mag-focus ako sa self-improvement. No, mag-focus ako sa self-development. Kung ko, well, ginlista ko pa to. Kung ko, I will try to learn a new language. No, kung ko, mag-learn ako kang German. No, I will try to learn to play guitar. Hindi ko kumaan magtukar kang gitara. Kung ko, mag-learn ako kang guitar, and I will try to learn how to cook, to improve my cooking skills. No, sa US, sa California, hindi man kamayad stricto ang lockdown, and after a few months, siguro mga 5 months, medyo dandahan nagbalikan kami sa normal dito. No, after a few months, nagreklamo rin mga tao, so balik kami sa misa rin. So after 5 months nga naka-lockdown kami, no, all I got were regrets. No regrets, kay after 5 months, ura ko man lang nabuksan ang libro nga German grammar, nga kung ko matuon ako kang German grammar. After 5 months, maski nabuksan ko wala. No, after 5 months, all I got were regrets, kay ang gitara sa sacristy wala ko man lang natandag. No, all I got were regrets, kay sobra akan niya kaan. Of course, pandemic, kurat matahimo, puro akong kaan, ginakaan ko lang mga pagkaan nga bagat ako nagluto. Nung iba nagluto, so I did not learn how to cook. No, so all I got were regrets. No, regrets for not using the time given to me, no, to do many things. No, 5 months nga urat ginubra, urat sacraments, duruda na ka nahimo eh. Di ura makot nahimo. No, regrets for not using the motivation. Pag umpisa kang pandemic, very motivated ako nga kung ko in few months dapat kamaanon ko mag-German. In few months kamaanon ko dapat magtukar ka gitara. In few months dapat namirin ako magluto. Ura ko gingamit ang motivation nga to para mag-improve. No regrets for failing to use what was given to me, especially the precious time given to me to make
a difference. No, to make a difference for myself, to make a difference for others, to make a difference for those around me. Well, my brothers and sisters, on this 33rd Sunday of Ordinary Time, no, darawa din lang kasi mana ang kulang. Next Sunday, I think we celebrate Christ the King, right? Christ the King. Tapos after kara, maupisaran ng ating liturgical year, no, with the beginning of the Advent season. No, so ating mga readings kadya, just like yesterday, no, remind us. It is a reminder for each and every one of us, no, to be always ready, to be always prepared. And this Sunday, ang ating nga mga readings is a clear reminder para kanatan to make a difference. No, to make a difference in our life. No, to make a difference first of all sa ating nga pangabuhi, sa ating gid mismo. No, while looking at the mirror, dapat mamukuton natin sarili, am I making a difference sa akin nga pangabuhi? Am I making a difference sa akin nga pamilya? No, am I making a difference sa atin nga community? No, am I making a difference sa atin nga sosyedad? No, am I making a difference? No, we are reminded today that we are given, no, each and every one of us, kada saraka natin, gitugruan kita kang Dios kang responsibilities. No, responsibilities, no, once again, to put into practice, no, the teachings of our Lord Jesus Christ. No, by virtue of our baptism, we have that responsibility. No, the responsibility in using our God-given talents and abilities, once again, to make a difference. No, to make a difference for the better. No, to make things better. No, to make things better, once again, in our lives, in the lives of those around us. Now, human as we all are, no, manaman natin nga tanan kita magkakasala, no, we have the, well, I don't know, capacity to make things worse. No, we have the capacity to make things worse, no, by living a life of sinfulness. No, we can embrace vices in life. No, if we do not practice virtues and the values given to us by our Lord Jesus Christ, no, we make things worse. No, we make things worse for ourselves. We make things worse, no, in our community. We make things worse in our society. No, if we do not do anything, we are making things worse. No, amura nga ang kadyaman sangka warning ni our Lord Jesus Christ para kanatan is to avoid inaction. No, to avoid laziness. No, kita natin na very clear sa ating nga gospel. No, because when we do not do anything, no, when we live our life in laziness, no, obviously we are not making things better. No, we are making things worse. No, and very klaro sa ating ebanghelyo man kadya, no, kung we do not make things better, no, if we do not make a difference, no, sa ating nga pangabuhi, there will be consequences. No, there will be consequences, dire consequences for us. No, that is why, once again, my brothers and sisters, we should always do our best. We should never allow anything or anyone, not even the pandemic, no, which thank God wala rin, no, to stop us from making things better in our lives. No, of course, the next question is, how do we make things better? No, how do we make things better? No, kasi kung kara ako, amo to ginambag ko kauna, no, nga pag upisa ka pandemic, kung ko, I will make things better. But at the end of 5 months, well, no, all I got were regrets. No, so how do we make things better? Well, very clear man sa ating readings. No, especially in our gospel reading, we make things better by being responsible people. By being responsible people. Once again, kada saraka natin may responsibilidad. Ang mga nanay may responsibilidad nga anda, ang mga tatay may responsibilidad man sa pamilya, ang mga bata may responsibilidad, kada saraka natin may responsibilidad man sa ating simbahan, no, mga altar servers, lectors, no, ating choir, kada saraka natin may responsibilidad. And of course, the first thing is we have to be responsible. No, hindi lang pabaya.
Hindi lang pabayabla. In other words, hindi kita dapat maging lazy. No, ang sa ating gospel, ang third servant was a lazy person. And for that, he faced the consequences for his inaction. No, so once again, we have to take responsibility with what has been given to us by our Lord Jesus Christ. So amurang number one, we have to be responsible people. No, I'm sure you expect us as priests, you expect us to be responsible priests. No, we expect our sisters to be responsible sisters. And of course, we expect each and every one of you to be responsible Catholics, to be responsible followers of our Lord Jesus Christ. So amurang number one. Ang number two, no, how do we make things better? We make things better by putting values, value in the things or gifts or blessings given to us by our Lord Jesus Christ. Now, to value what we have, to value what we have, to value the talents given to us by our Lord Jesus Christ. For example, to value the talent of playing an instrument, which is a wonderful way of praising our Lord. Now, to put value on our talents, our abilities, the goods that we have. And of course, to put value to the spiritual gifts given to us by God. No, we must value them and not take them for granted. No, not take them for granted. Kaya kisa, manan man natin nga may mga talents kita, may mga abilities kita, duro mga bagay nga pwede natin ibuhat para ikaayo kang atin nga sarili, para ikaayo kang atin nga pamilya, pero most of the time, we do not value them. And for that, we do not make things better. We are not making things better. No, and sadly, ang katabo kisa, we only value things when we do not have them anymore. No, amura ang kisa nga sebe man ni sa pangabuhi. No, sometimes we do not value our parents. No, and we only start realizing basically their worth kung wala ring sanda. No, kisa wala tang gina-value ang pagkaon hasta nga gutom kita, of course. Kung wala tang gina-value ang tubig. No, sa California, I'm currently assigned sa California. No, pag-abot ko rito sa California, for 5 years, warat uran. Imagine, for 5 years. Southern California, we always experience drought. No, so there, we value water. Wala kami uyang kaong tubig. No, maskin mag-toothbrush, di ba? Kisa, mag-abri ka kang gripo, panutbrush, hala, sige ko toothbrush, ang tubig, sige tubod. Ginapabayan lang, wala gina-value ang tubig. No, pero kanaman, of course, we value water kay nag-experience kami ka-drought. So once again, we should not allow that to happen to ourselves, that we only start putting the value sa sangkabagay o sa sangkataho o sa sangka-blessing ni Lord once that person or thing is no longer with us. No, so amura na, number one, we put responsibility. We become responsible people. No, number two, we put value sa mga blessing na ginutuguro ka natin. Ang pangatlo is what do we do to make things better? We share them. No, so we value them, and when we value things, when we value the blessings and graces given to us, we share them with others. No, we share them with others. We do not keep them for ourselves. No, that is the way to make things better. No, we share them. We become generous people. Now, talking about sharing, I remember one time, I was actually thinking at that time, nag-outing kami kang imaw mga seminarians, I was thinking at that time na today, I want to make things better for others. So, nakita ko, may nakita ko nga sang katao, nga ikika nga mga bayo, may kaputan na nga cup, kunakan, I'll make things better. So, ginhulugan ko kwarta. Ang anang nga cup, ginakaptan, kay gamutan na karamo nga. Pagulog ko kwarta, nag-umpisa na kasinggit ka nakan, nagtingalap nakan, tinuguruan na ganin, nagagat pang tao. To nagbalikid ako, kunakan ko, excuse me, kuna, ginulugan mo kwarta ang akan kapi. Nagainom gali ka kapi, abi ko, nagapangayo ka kwarta, abi ko sang kapulubi, nga nagapangayo ka kwarta, ti, nakulbaan ako, nakan bo, mayad maturan ako, gisumbag ba nga, ginbatang ko kapi, anang gintabutang ako kwarta, anang kapi. But of course, the most important thing is at least ang intention ko was good, no? To make things better for him. At least, I'm sure nga ang kwartang ibutang ko to, pwede bakalbag nga kape. No, but the most important thing is we do our best to share with others the blessings
the graces, the gifts, the talents that God has given us. So amurang pangatlo, no? Once again, being responsible people, no, to value the things given to us by God. Third is to share, no, the gifts given to us by God, to share them with others. Ang pangatlo, ang pangapat, very clear man sa ating gospel, no, very, very important, is we should not be afraid. No, we should not be afraid. No, to take risks. No, to take risks to make things better. Ay kung hindi kita risk, kung hindi kita man hadlok kita magriesgo, ti ura man iti pragtunan atan pangabuhi kung hindi kita magriesgo kisa ano ang amo gani nga tao bay kisa nanda nga to make you have to take risks sa investments, for example, no, iba ka natin redya sa iba ka ninyo redya sa business, di ba? Kung sa business you have to take risk, you have to take risk sa investments in order to make better returns, di ba? Well, in ating kapangabuhi, we have to take risk. Amurang sala sa pangatlong servant sa ating gospel kay he was afraid to take the risk, no, in making things better. No, kisa amo ating nga rason man nga wala kita kabulig. No, sa US ang sangka bagay nga kisa hadlok kita pasilabot sa iba kay ang US bay taman kang ano gamay-gamay lang ang mga bagay ginasukaw. Nga dara ka sa korte, ito kisa hadlak man kaon lang magulagi, kisa may natumbar nga tao dyan, bay amod lang kay kung tadagan mo, ikaw pasalaan ka ron, ikaw padaran sa korte, no? No, damdaman ko one time, nag-akto ako sa grocery store, may nakita ako nga sangka senior citizen, no? Sangka malam nga, nagapangabudlay, magkarga kang tubig, nagbakalta na kang pira kang kaha nga bottled water, inabutang nasa sarakyan, tingin parapitan ko tana, unakan may help you, butang ang tubig sa sarakyan. Instead nga magpasalamat, nang ubisata na singgit kanakan man, kuna, get out of my way. Kunakan, ginabuligan ng gani, nagsinggit-singgit pa, no? So after kang experience kada may makita ako nga may kinanlan, do medyo gaduda-duda ako, ano dyan, buligan ko, hindi. No? Buligan ko, hindi, kay nagsiliran ang fear. No, fear can be very paralyzing. No, kisa ga-paralyze kita, maghimo kang kanami tungod sang fear. Well, ang ating invitation kadya is to do our best, to ask God's blessings, not to be afraid. No, not to be afraid in sharing with others the gifts, the talents given to us in order to make things better. No, to make things better. No, once again, my brothers and sisters in Christ, no, we have to share our talents. No, we have to share the gifts given to us, share our faith in God. No, inspire others. No, encourage others to be better people. Inspire others. No, encourage others to grow and to help others to grow as well. Una, kita dapat mag-grow, of course, and then helping others to grow. That's how we make things better. Now, that's how we make things better. That's how we double, no, God's blessings and graces given to us. No, as our second reading reminds us, we must be children of light. No, light, of course, light, it makes things better. No, kung dilim, kung ratsulo, no, by just lighting a single candle, it makes a big difference, di ba? No, kung dilim. No, we must be children of light. We have to make a difference. No, we have to allow the light of our Lord Jesus Christ always shine in our everyday lives. Why? No, because we have the responsibility. No, I remember before ako na-ordain kapag kapari, no, ginmangkot ako kang pira kang mga parishioners naman nga ginaserbihan ko as a deacon nga handat gusto mo magpari gidaw. No, pwede man mag-serve kang Lord sa ibang nga paagi pero handat nga gusto mo ginagpari. Ite ang sabat ko naman 2 reasons. No, akang sabat 2 reasons. I want to become a priest in order to give glory to God. Of course, we know that priesthood is a vocation. No, natawag man tanan ni Lord da kag nagsabat man ta kang yes, pero in order to give glory to God and for the salvation of souls, including my own. No, by remember those 2 things, my brothers and sisters, we are doing our best to make things better. No, to make things better for the glory of God. No, for the glory and for the service of God and for the salvation of souls, of course, starting with our own souls.
Kag dapat damdaman man natin. No, why do we make things better? Because at the end of the day, damdaman natin nga ang mga bagay nga nabato natin, of course, nabato natin ra kay bagat natin riya. No, bagat na natin naghalin riya. No, mga blessings, no, mga talents nga may diyan kita, no, the abilities that we have, no, they are given to us by our Lord Jesus Christ. Very clear man sa ating gospel. Ang talents gintugro kang Diyos kanatan. And for that, dapat of course hindi kita kuripot, no, nga mag-share ka mga talents nga gitugro kanatan, dapat hindi kita hadlak nga i-share ang mga talents nga gitugro kanatan. Once again, ang motto kanatan nga diyang adlaw is to make things better. But ultimately, of course, once again, it is our responsibility to make things better for others, but ultimately, who make things better? Our Lord Jesus Christ. No, Jesus make things better for us. No, through the sacraments, Jesus make things better. That is why each and every one of us, no, gina-challenge kita, gina-invite kita, no, bagat lang kada Domingo, pero kada adlaw, to open our hearts to God's graces and blessings, especially through the sacraments, through the sacrament of the Holy Eucharist, no, through the sacrament of Holy Confession. No, for example, pamangkutong ko kadya nga last week, pira kataho ang na-confess, abi? Last week, pira ang na-confess? Budo, ragi nagbayaw kalima ba? Last month, pira ang na-confess? Wala gyapon, kulang gyapon. Last 2 months, pirang nag-confess. Wow. Because when we go to confession, we are allowing our Lord Jesus Christ to make us better. No, we are allowing our Lord Jesus Christ, through the grace of forgiveness, we are allowing our Lord Jesus Christ to make us better. That is why ultimately, of course, once again, ginatry natin nga i-make things better sa ating nga pangabuhi, but ultimately, it is Jesus who makes us better through His graces and blessings, especially received through the sacraments. No, ako gusto ko lang i-share nga sa parish nga ginaserbihan ko kadya, kada Sabado may confessions kami. No, kada Sabado may scheduled confession kami. Tanan kami nga mga pare nagapungko diyan kara. Kag man man ka mga parishioners naman kung sino nga pare nga stricto, sino pare nga basgag anang boses nga mag-confession ka, batian ka bilog ng simbahan nang ginahambal mo kay basgag anang boses, manan ka mga tao riya, pero duro kada Sabado labag ang linya nga nga-confess. No, and I'm always grateful. No, I'm always grateful to God for the blessings. No, labag ang linya. Amo ra nga gusto ko man encourage ka mo no nga go to confession. Go to confession and avail the graces and blessings, especially the grace of forgiveness, that we receive through the sacrament of confession, because through the sacraments, especially the sacrament of the Holy Eucharist, the sacrament of confession, of course, and all the other sacraments, we are opening our hearts, we are opening our lives, to our Lord Jesus Christ, so that He can make us better, to make us better, that hoping, that one day, with God's graces, we will reach perfection, which is life with God in heaven. Kakadya, together, ipangadi natin ang ating credo. Nagatuo ako sa Dios, Amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo. Kagin panampon sa lalang sang Espiritu Santo, ginpon ni Santa Maria Virgen, ginsakit sa sogo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag naluto. Nanao sa mga minatay, ikatlo kaadlaw na banhaw siya naghalin sa mga minatay. Pumayag sa mga langit at nagalingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, makagagahong sang tanan. Ikan dito magakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi at sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginakaupdan sa mga santos, sa pagkawara sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa
pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Pangamuyo kita sa Ginoo nga nagaupod sa aton pagpanglakaton. Sa katapusan nga adlaw siya magapakita sa aton sa iya himaya kag makighusay sa aton nga isabat. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa aton Santo Papa nga si Francis, sa aton Obispo nga si Marvin, mga pari, mga diakono, kag sa mga nagtalana sang ila kaugalingon sa Dios, kabay pa nga sa ila pagsunod kay Kristo nga ulay, imol kag masinulundon sa amay, ipakita nila nga ang tanan sa kalibutan o malagi lamang, kay ang langit amo ang aton kaladtuan, mga muyo kita. Ginoo, imuta kami sa imo paghigugma. Para sa mga manugdumala sang pungsod kag gobyerno, kabay nga kabigon nila ang ila kaugalingon ng mga sulugoon, nga ginhatagan sang Ginoo sang iya mga pagkabutang, kag ila ini gamiton sa kaayuhan sang iya katawhan, mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga nagaantos, tungod sang balatian, inaway o kon kinagamo, kabay nga tapnaon sang Ginoo ang pag-ilinaway, kag ipaluntad sa duta ang paghigugmaanay kag katarungan, mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga asawa kag mga iloy sang pamilya, kabay pa nga sila manginhimpit, talahuron kag matinuhon sa Ginoo, mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa amon tanan nga nagatililipon sa atubangan sang Ginoo, kabay nga ang amon pag-atubang kay Ginoong Jesus, amon nga kanangagan sa baylo nga kahadlukan, kay ini ang mangin kapupunan sang kaluwasan, mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. O Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo, luwasa kami sa tanan nga kalautan, agod mag-alagad kami sa imo sing malipayon sa tanan nga mga inadlaw. Ginapangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
Magpangamuyo kamo mga utod agud an akon kagang inyo sakripisyo maumutan sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Patunuan ka sang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot sa kadayawan kakahimayaan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan o sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amon amay, kahimut-i ining mga dulot kag ihatag sa amon ang imo grasya, agod alagaron namon ikaw sing matutom kag madangat namon ang kabuhi nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo o Ginoo santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kaysa imo nagakabuhi kami, nagagiho kag nagapadayon karon, bisan nga umalagi pa lamang kami sa sini nga duta, ginabatyag na namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imo gugma, kon sayuron ang paglaom sa walay katapusan nga Paskwa, nga ginhatag sa amon sang Espiritu, nga nagbanhaw kay Jesus halin sa mga minatay. Gani upod sa tanan nga mga angheles, nagadayaw kami sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santos, ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani ipadala ang imo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kadugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamiyak-miyak ang tinapay nga nagpasalamat sa imo, kag iya ini ginpanagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis ka nagapasalamat liwat, kag iya ini ginpalibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kang mag-ino sining kalis, kay ini amo ang kalis ang akong dugo,
ang dugo sang bag-o kag walang katapusan nga kasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantalan naton ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, magagaling sa sa katapusan sang panahon. Gani o Amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takus sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Marvin, kag sa tanan niya kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkabiyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles kag martires, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo o Dios, amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga mga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Amay namon kaya sa mga langit, pagkayawon
langit. Katagad mo kami niyan, sing kanunamon sa tarag-adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kabili mo kami padaon sa mga panulay, inunawason mo kami sa luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, atagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, sa pagpalig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginahulat, nga magabalik si Jesucristo nga amon man luluwas. Dahil sa imo ang kinaharian, ang gahong kagang himaya sa mga tuwing, sa mga katuigan. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagig siya sing pagidait ka paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang pagidait sang Ginoo yara sa inyo. Maghatagay kamo sing paghidait. Cordero ng Diyos,
Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. So, sa akong kuloyan, pang-init lang lang. Kumaayo ang akong kanan.
Mangamuyo kita. O Dios nga amon amay, amon nabaton ining pagkalawat, nga ginbilin sang imo anak sa amon subong handumanan, paagi sining sakramento, dugangi pagid ang amon paghigugma sa imo, kag sa amon nga isig katawo, ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog, magpungkuanay sing makadali. Durugid niya salamat sa inyong pagpakigbahin sa diyang santos nga misa. Gusto man natin pasalamatan ang presensya ni Father Frederick Goody Abiera, no? Presiding us today sa ating celebration kang santos nga misa. Father, thank you very much for your presence. Si Father Goody, tumandag man Antiquenyo, kaya both anang appearance taga-Antique. Ugaring si Father na bilong sa Agustinian Recollects nga congregation, kaya he is residing now at the US, no? Recently, nag-uli si Father Goody tingid ang kamatayan ng anang-ananay, si Ma'am Norma Abiera, na ginlubong lang kahapon. So Father, you are very much welcome. Kung magbisita ikaw liwat Ridia sa Pilipinas, pag makauli, you will find another home here at Mensa Domini. Thank you very much, Father. Durugid niya salamat sa atin ng mga ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Liturgical Music,
kakaninyo tanan durugid nga salamat. Pagpamaan lang nga sa masunod nga Domingo amo ang Fiesta Solemne kang Kristo nga Hari. And that will be the end of our liturgical year, and we will start the new year for the church sa may nga December. No, ang first Sunday of December, first Sunday of the month, that will be the first Sunday of Advent. So we are encouraged by the church to prepare ourselves for the coming of Christmas. Hindi lang physical nga preparation, ang iba nakaput up ka Christmas light, ang mga Christmas tree, but we have to prepare ourselves spiritually for the celebration of Christmas. So please attend kung redyan sa inyong mga parokya, kag sa inyong mga simbahan, may mga gina-celebrate nga mga Advent recollections and retreats in order to prepare ourselves for the coming of Christmas. Mga kabugtuan, kang nagligad lang nga Miyerkules, natapos natin ang pagsaulog kang Jubilee celebration ng atin nga diocese. Ti lubos gid ang amon nga pagpasalamat kaninyo sa inyong bulig kag inyong nga suporta sa atin nga diocese. All in all, we nakatipon kita kang 57,800 pesos again share natin sa atin nga diocese. Kaninyo sa inyong kaaluan durudurugid nga salamat, no? And then, sa ngaran kang diocese, especially kang Jubilee Committee, ako nagapasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagpangamuyo kag suporta agad mapatigayon ang atin nga pagtakop kang atin nga tuig kang jubileo kag diyan nangin lugar kang grasya, oportunidad kang grasya kang Dios kanatin tanan. The Apostolic Nuncio would like to express his gratitude to all of us Antiqueños for our warm welcome and at the same time for our good preparation for his visit. Durudurugid niya salamat, no? Salamat kaninyo tanan sa mga tao nga nagpartisipar, nagbulig, nagpangamuyo, kag nagbulig kanamon sa working committee, no, nga nagbulig na behind the scenes sa ating mga celebrations. Durudurugid niya salamat. And also for the presence and support of the Mensa Domini community and the Mensa Domini sisters. Durudurugid niya salamat. Kung yan ni Bishop Marvin, ang Jubilee celebration natapos. But the gift and the grace of the Jubilee continues. We are challenged nga magpadayon sa pagtubo bilang sangkalukal nga simbahan rediha sa Antique. Sa liwan, durudurugid niya salamat kag malipayon nga Domingo kaninyo nga tanan. Sa inyo, bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Lakat na kamo sa pagidait, tapos na ang aton misa. Salamat sa Dios.